So ngayong gabi mga kapatid ay patuloy tayong maglago at experiensyahin yung kaalaman na ipagkaloob ng Panginoon sa atin. Ngayong gabi ay pasalamatan natin ang banal na Espiritu na nag-udyok sa atin upang tayo sama-sama. So it's a midweek. So happy midweek sa lahat. Now, sa ating mga kapatid at kay Brother Elias Baladhay, sa iyong pamilya dyan sa Makati, kay Gant Boy Dakals Gandia dyan sa Isabela, Bayumbong Isabela. So mga kapatid, kung saan-saan kayo dito, no, pagdating natin sa langit, kasi hindi naman magtagal, you take note, you drop a note right now para magkakilala kayo kapatid, okay? Para magkakilala kayo kasi tayo na nasa linya ngayon, maalaala natin kung sino yung kasama natin dito sa radical mission natin, radical reconnection. It is alive, buhay na engagement ng langit sa atin. Gaya nila ni Princess Jovian Sanchez, na magkaroon din sila dito ng isang program na sila din ang mag-host. Kay Rogen Bulutano, kay Sister Sally Morelia na dyan sa Dasmariñas, Cavite, kay Ami Goso na nasa Bayumbong, Nueva Vizcaya, kay John Rosel nandito sa Baljo, Emos, kay Lilani Arisgado Candelario, okay, kay Sister Eunice Aklon Alquizar, sa mga Aklon Alquizar family na nasa Davao City ngayon, Kancha Biti de Guzman na nasa Puting Kahoy, Silang Cavite, kay Sister Jem Lem at kay Wesley Bagat na patuloy na sumabaybay, walang mintis, dyan sa Troy, New York, United States of America. Nandito rin sa ating linya si Commissioner Director of the Philippine Coconut Authority, Director Manuel Serra Jr. So magtimbayain mo diha sa linya Exona, kay Leo Paul Lona, kay Jason Benegra, kay Sister Kawai May, kay Edie Piludin, kay Sister Janes Idrada dyan sa Kawayan City, Isabela, kay Sister May Gandia, Pastor Sam Escosoda. Now, if God will allow us, maganda yung magkaroon tayo ng isang pagsama-sama, kapatid, no? Pagsama-sama. But I do believe in this critical time, alam ng Panginoon na ang importante, mapanghawakan natin at mayroon tayong kahit virtual engagement. Ganun ba? Nandyan sa Bible yung virtual engagement. Nandyan din, makikita din natin yan. Kay Verns Olivar, kay Menda Arienda sa Bulacan, kay Sister Evangeline Orosa, kay Sister Len Sloan, no, na nasa Amerika, or hindi ko masyadong na kung nandyan pa rin siya sa Isabela. Kay Sister, Brother John Pipito, kay Ayesa Atheo at kay Arian Lacheca ng Davao. So magandang gabi, happy midweek sa lahat. Una sa lahat ay kailangan natin i-recognize na ang banal na Espiritu ay siyang naghawak, nag-guide sa atin. So ating iyuko ang ating mga ulo sa pag-arko. Great God, loving Father, we submit to you now. Our minds, our ears, our eyes. Possess us, Lord Holy Spirit, as we continue to learn, to grow in grace and in the knowledge of the saving word of Jesus Christ. Thank you for empowering us tonight and the sealing of our faith through your grace, Lord Holy Spirit. In Christ's name we pray. Amen. So we have the comfort always to believe the workings of God is now actively, no, providing the strength sa ating lahat ngayon, kapatid. Ang ating subject ngayon, no, si Kristo at ang global warming na crisis. Bakit? Ano pala itong global warming na crisis? So, mayroon tayong mga touches of science na dapat nating makikita ngayong gabi. Okay? Makikita natin. So, napag-aralan natin nung nakaraan na ang salita sa bibig ni Kristo, ang tawag na yung apocalyptic na mensahe, espesyal na ihinihain niya, para lamang sa atin ngayong 2020.
So, hindi na tayo mag-usap ng mga henerasyon na sa nakalipas. Ngayon lang, 2020, kung sino mang pinakamatanda, pinakabata, na makaintindi, dito natin mapag-usapan yung ating kalagayan, no, na tungkol sa global warming at paano ni Kristo, no, dinescribe, prescribe ang tinatawag nating planet Earth on the issue of global warming. So we base from the start yung sa river, sa mount, at sa island. Ngayon, titingnan natin ito ngayong Mount of Olives. Kasi dito nagsimula, kapatid. Dito natin simulan kasi dito rin tayo na sa apat na mga disipulo makarelate tayo, kapatid. Kasi apat na nagtanong ng specific na tanong kay Kristo. Okay? Tandaan palagi natin yan, specific na tanong kay Kristo. So yung lahat ng mga sagot ni Kristo dito sa bundok ng Olibo, itong sa likod ko, kapatid, no? Ito ang Mount of Olives na na-picture sa likod ko, kapatid. No? Sa engagement ni Kristo sa Mount of Olives, binigay niya lahat kung ano ang mangyari sa panahon, sa generation na kanyang salubungin sa alaba. Take note, hindi ito ano-ano na mga engagement. Binigay ni Kristo dito sa Mount of Olives ang prescription, ang description sa movement ng kanyang pagdating. Dapat malinaw yan eh. Pero paano dito nangyari? Paano nangyari dito ngayon? Paano nagkaroon ng statement si Ellen G. White na not 1 in 20 are prepared? Kasi napakatagal na nitong binabasa-basa natin. No? Kahit sinong mga relihiyon, paulit-ulit na lang binasa yan. Kasi nandoon naman yung understanding na yung Lastdaysevent, kapatid. Pero pag hindi natin makuha yung sentido ng mensahe ni Kristo, para malaman natin yung galaw at kilusan ng kanyang pagliligtas sa atin. Kailangan maintindihan. Kaya pag wala tayong pag-intindi niya, na tawag dyan, absence of an understanding of the movement of the world. Pag wala tayong pag-intindi, wala tayong nalalaman, wala tayong yung totoong kaalaman, totoong pag-intindi sa kilusan o sa galaw, sa aktibidad ng mundo natin ngayon, ayon sa pagkasabi ni Kristo, hindi natin maintindihan ng mundo. No? At hindi pa natin nakukuha yung sinasabi ni Kristo. Absence of an understanding of the movement of the world today as spoken by Christ. So pag hindi nakuha ng tao ito, pag hindi nakuha kahit sinong tao, mabata, matanda, madoktor o maordinaryo, yung engagement ni Kristo sa kanyang mga pagdating, as spoken by Christ, pag wala ito, kapatid, will lead to disengagement. Hindi tayo maka-engage. Walang bearing pa. Ibig sabihin, walang bearing. Walang koneksyon, walang relevance. Sinasabag ng, hindi ka maka-engage. Kaya sinabi nga diyan si Kristo sa isang bundok noon, sa sinabi niya na sa Matthew 5 na, you are the salt of the earth. Ngayon, 2020, in the confusion of planet Earth, in the religious world, nagkagulo sila, ano ba itong COVID? Pestilence ba ito o plague na ito? Tapos may sasabi pa, ay wala pa yan. Kung ganun wala pa yan, ano pala ang mayroon? Hindi ba? Ito ano lang ito? Pestilence lang ito? Parang walang kabigatan. Kung pestilence lang yan, bakit buong mundo na-engage niya na isa lang ang dapat ang galaw? Face, cover up, have a face mask, and stay at home. So pag hindi natin nakikita ito, yung mga sinasabi ni Kristo, na makukuha natin yung mensahe, ma-disengage tayo, kapatid. Hindi tayo makapart sa conversation
kung mga anghel ba ang magsasalita. Maliban sa disconnections, magkaroon tayo ng mga irrelevant missions. Kasi hindi na siya ba? Non-inclusive na siya doon sa accounting ng langit na dapat ito na ang gagawin nyo. Dapat ito na, kasi in-instruct tayo ng Panginoon na ito na ang dapat gawin ninyo. So yung mga ginagawa, akala natin noble pa yan, akala natin ay relevant pa yan, irrelevant na pala. Minsan nga, hindi mo bakit papasok tayo sa kanyang manicure, pedicure? Eventually, crippling confusion. So magkaroon ng confusion, kapatid. Crippling ba na hindi mo na mamalay kung saan ba talaga? Ano ba talaga? Isipin mo, 5 months na ang Amerika kung ano-ano na lang. Tapos mayroon pa lang darating na ang vaccine. Paano yung vaccine na sabi pa ng mga doctors ay nasa stage 3 pa yan sa kanilang trial testing kasi may level ang testing yan saka pa makuha at pwedeng i-implement sa tao. Kaya mga kapatid, malinaw na sinulat ng isang tagapagsulat na sa Ellen G. White sa Counsels on Sabbath Schoolwork, Counsels on Sabbath Schoolwork, or sa Christian Worker, CW 35 paragraph 1, may sinabi si Panginoong Hesus. Kasi marami kasing mga tao maraming mga tao na, kumplito na ako, wala na akong problema. Ay, wala yan. Ay, itong sasabihin ni Ellen G. White. New light will ever be revealed on the Word of God to him who is in living connection with the Son of Righteousness. Hindi sinabi, to him that is in the doctoral, that is in the masteral of theology. Hindi sinabi dyan. New light will ever be revealed on the Word of God to him who is in living connection with the Son of Righteousness. Ganda, no? Let no one come to the conclusion that there is no more truth to be revealed. Kasi wala na. Ito na yun. Sino ba yan? Ano ba yan? Sinasabi niya. Yung pinag-aralan niya doon, kasmit kami niyan. Ano ba yung nalalaman niya na hindi namin alam? Ganyan yung mingwahe. The diligent, prayerful seeker for truth will find precious rays of light, yet to shine forth from the Word of God. So ngayong gabi makikita na kung paano kikintab ang liwanag ng salita ng Diyos. Ganda, no? Bakit kikintab? Saan kayo makahanap na ang mga scientists, ang mga professionals, ang magbigay ng explanation, mga ordinaryo na lang na tao? Bakit? Anong binasihan nila ng kanilang knowledge? Bible lang. Ito lang. Sa panahon na confused ang science of the world, ito rin ang panahon na lilitaw ang salita ng Diyos. Sinong magdala? Ikaw at ako ngayon. Kasi you are the salt of the earth. Pag wala ka ng timpla, kapatid, walang bearing, wala ka ng relevance. Bakit walang relevance? Kasi ang ginagawa ng karamihan, yun ang ginagawa mo. Yung mission mo, yun din ang mission ng iba. Di ba? Kaya many gems are yet to be scattered that are to be gathered together. Many gems are to be gathered together to become the property of the remnant people of God. Wow! Property natin ito. Hindi ito property ng nakaraang henerasyon. Property lang natin pala ito, kapatid. Ibig sabihin, yung new light, may liwanag, bagong liwanag, na sisibol lang siya sa salita ng Diyos. Ganda nito, kapatid, ha? Tapos sinabi pa, new meaning in familiar text. Paano natin masasabi yun? Kasi on the same book, sinabi niya, as soon as the seeker of truth, buksan niya ang Biblia to read the utterances of God, yung binibigkas ng Panginoon, with reverence, possessing an earnest desire to know what saith the Lord. Light and grace will be given him, and he will see wondrous things out of God's law. Great roots will have been neglected. Great roots which have been neglected.
ang malaking katotohanan na kadalasan ay naiwanan, na hindi naintindihan, and appreciated for ages, sa napakatagal na, for ages ba, will be revealed by the Spirit of God, and new meaning will flash out of familiar text. Wow. Purihin ang Panginoon. Amen din kayo dyan, kapit. Purihin ang Panginoon na magkaroon tayo ng experience na mga new meaning will flash out of familiar text. Sipin mo, Mount of Olives, Matthew 24, yun ang ating titingnan, kapatid, pag-aralan ngayon, salita ng Panginoon. Kaya pagdating natin sa Matthew 24, ang context niyan, naglalakad si Kristo, galing siya sa templo. Galing lang niya sa templo. Doon sa templo, nagsermon siya. 8 ang sinabi niya. Woe unto you, Pharisees, Sadducees, Grabe, sakit noon. Yung huling engagement ng langit sa planet Earth, sa corporate people, in a synagogue, in a church, masakit. Kaya tayo na mga leaders of the church, elders, deacons, officers, Sabbath school director, AY leader, pastors, directors, president of the missions, unions, conference, general conference. Napakabait ng Panginoon sa atin na ating makuha at maintindihan kung paano tayo makapag-engage, kapatid. Makapag-engage ng tamang mensahe sa tamang panahon. Kaya doon mismo sa templo, yung seriousness noon ba, yung napakaseryoso na critical moments ni Jesus Christ. Would it mean to be na sa ating generation ngayon, kailangan din ng tamang mensahe ang sinagoga? Would it mean to be na pinadaan niya ngayon sa mga disciples? And these disciples that were there on the Mount of Olives, hindi sila yung tinatawag nating trained by the literary institutions. Sino lang ba yun? Si Peter, si James, si John, at si Andrew. Kita mo yung kapatid? So habang naglalakad sila, after the engagement in synagogue and the temple, pinagyabang pa ng mga 4. Ay, ganda ng templo na yan. Tingnan mo, Master, ang ganda. Sabi ni Kristo, walang bato na nakatungtong sa bato na hindi mawawasak dyan. Grabe, walang bato na nakatungtong. So from the ground to the top, it will be destroyed. Yun ang bagay na na-concerned ang mga 4 na disciple. Kasi ang templo nila is the symbol of the covenant of heaven. Ang temple nila, yun ang pride nila, kapatid. Kasi yun lang ang significant. And besides, my beloved friend, that was the most beautiful edifice in the Roman Empire. Napakatalino ng mga Hudyo pag gumawa. Perfect ang kanilang mga measurement. Yung bato, perfect. Yung kanilang gold doon sa temple. Napakaganda ng gold doon. Na i-destroy. Anong pakiramdam mo? Anong pakiramdam nila? Talagang concerned sila. Pagdating nila sa bundok, kakaupo pa lang ni Jesus, kapatid. Yung kakaupo pa lang, dyan. Itong 4 na ito, nagtanong agad. Anong tanong nila? Bago sila nagtanong, tingnan natin, kapatid. Yung templo na sinasabi ni Kristo sa kanila, now, not one stone will be left. Si total annihilation is not comes. Closely related siya. Yung sinasabi na understanding ng mga prophets, ng ating mga apostles, of the establishments of the kingdom of heaven. Kaya ang tanong nila agad, tell us, when shall these things be? Question mark. Yung tanong na when, sapagkat panahon ang tinanong, kasi mayroon ng nabigkas si Kristo. Kaya, ang ganda nito, ang ganda talaga nito, Sister Connie, diyan sa, sa Sipak. You share this one, Sister Connie.
kay Patracio Pagtalunan. Siya ang mayor. No? Mayor siya. Punong bayan. Friend of Menda Arienda. Maganda itong mayor na makikita, maintindihan ninyo yung dynamics ng planet Earth, pati na yung munisipyo. Nandyan pala sa munisipyo. Nandyan pala sa Bible ang lahat ng programa ko dito sa munisipyo kong ito. Nasa Bible pala. Of course, nandyan sa Bible. Kasi ang Biblia is the Word of God. Written na niya lahat. Okay? Diyan kay Batrial Padama family, kay Loredel M. Lona, kay Nining Alquizar, kay Ramil Rosaleta, now, kay Virgilendi Cuenca Santos, Elizabeth Chavez, Australia, Carmen Zeta Buenafe sa Davao, Hubito Kabkaban, Elizabeth Gistiana, Kevin Jedaya, praise God, Ron and Pron, Bidasto Alquizar Jr., Lodi Simapranca, Architect Villacampo Arnel, Kanini Ugbada Lida in United Saudi Arabia, Evan Beltran Hosayan, welcome again, dyan sa United Arab Emirates, Lolita Tolio Finior, kay Jada Rodabi sa Quezon City, dyan kay Julieta de la Torre. Okay? Dito natin ngayon makikita yung katanungan ng when shall these things be? That was based on the very right concern. Pero ang second question dyan, what shall be the sign? So yung when and what, kailangan ma-determine niya, equally dividing the truth. Yung sinasabi niya. What shall be the sign of thy coming? What shall be the sign of your coming? Definitely, it was a question about his second coming kasi ang kausap nila, nakarating na the Messiah, and of the end of the world. It's a one text, but it's a complete kasi end of the world. So dapat natin makuha agad yan, kapatid. So pula yan at yellow yan. No? So makikita ninyo ang tanong na yan dyan, kapatid. Kaya sinabi dito, rightly dividing the Word of God. Yung study to show thyself approved unto God. A workman that needed not to be ashamed. Rightly dividing the Word of God. So you have to understand the language, no? The construction of the text. Kasi sinabi nga when there shall not be one left here, stone, that shall not be thrown down. Kaya ang karapat-dapat na tanong, when shall these things be? Kasi may event na sinasabi. May event na, bakit mo kailangan gamitin ang what? No? What shall be? And what? Kasi sinabi niya, there will be no stone, it will be thrown down. So event siya na kaganapan. So when justice, okay? Gets natin, kapatid. Gets natin yan. But the second question is, what shall be the sign of thy coming and of the end of the world? So kung ganyan ang kanyang katanungan, kapatid, specific na ito. Kung specific ang kanilang tanong sa apat na yan, tingnan mo apat. Kasi usually dito for the past decades, century, pag nag-portray sila na ang Matthew 24, parang 11 disciples, hindi kapatid. There were only 4 disciples when Christ delivered his apocalyptic message on this Mount of Olives. Apat lang. So mababasa niyo yan. Ano? Diyan sa Mark Bell, sa Luke. So dahil specific ang tanong kay Kristo, therefore si Kristo, specific din siya ang sagot niya. Kasi it talks about his coming and the end of the world. So justifying all the concern, siyempre, yun ang pinaka-motibo, yun ang pinaka-essence ng great controversy. The coming of Christ and the end of this, and the end of the world, the end ng mga kasalanan sa mundo. So the answer of Christ, ang sagot ni Kristo, yun ang sinasabi nating true. Kung nangyari ito ngayon at nakikita na yan ang tinatawag na present truth. The answer of Christ with these questions of the end is called the latter rain. Because it talks about the end. Latter, the last rain. When it is live in the movement of time, kung buhay siya, gumagalaw, sa ating panahon, when it is live in the movement of time, sa panahon, it is called present truth, my friend. In fact,
Science will prove us. The books in your homes, the books in your school, the seminar in your cities and municipalities will speak directly in relation to the Matthew 24. Wow! Really? So kaya nga, ang tamang relasyon, yung sinabi na, ang importante relasyon kay Kristo. Paano ka nga magkaroon ng relasyon kay Kristo kung wala kayong intimate communications? Kaya mga relasyon, lalo na, bakit ganyan ang lingwahe ng tao? Kasi titingnan agad nila yung nagsalita, titingnan agad nila yung pastor, titingnan yung speaker. Yan ang tingin. Hindi tayo binigyan ng Panginoon ng mata na makakita ka ng perpektong tao sa mundo. Wala. God does not give us the privilege to see the perfectness of man. Wala. Kasi wala ng space pala ang Panginoon na sinasabi, He is the one to perfect our character. Kaya dapat malinaw yan sa atin, kapatid, ha? Pag sinabing thy coming, His coming, active yan, kapatid, ha? What shall be the sign of thy coming? Hindi nagtanong ang disciples, what shall be the sign before your coming? Walang before na word. Kasi dito, nagkaroon ng problema ang mindset ng ating generations. Simple lang siya, kapatid. Paglagyan mo ng insertion yan, wasak agad, kapatid, ang intention ng Mount of Olive, kapatid. Kaya thy coming, ang coming niyan, kapatid, yan adjective, due to happen. Just beginning, yan sinasabi yan. Likely to be important, successful in the future. Arrive or approach. Kaya ang malinaw na katanungan yan, sign of thy arrival. So specific na siya, sign of thy coming or sign of thy arrival. Ang napakaganda nito, kapatid, ngayong gabi, sapagkat matapos tinanong si Kristo sa sign of thy coming, sinagot agad sila ni Kristo sa unang bigkas na kasagutan sa tanong na ito. And this is the most important part of this narrative. Bakit? Ito ang sagot ni Kristo. And Jesus answered and said unto them, take heed that no man deceive you. Bakit yun agad ang binungat ni Kristo? Sapagkat ang sunod na mga verses niya, Christ anticipated that Satan is going to deceive us on the issue of the coming of Jesus Christ, using the same Mount of Olive presentation. Wow! Of course, saan ba si Satanas mag-deceive? Kung saan ang binigkas ni Kristo? Kaya nga sinabi niya, let no man, take heed that no man deceive you. Kasi dito natin makikita, kaya dito natin maramdaman ngayon, kapatid, na bakit ba, no? Deceive you. Why Christ has to pre-pack His signs or movement of coming by the warning of not be deceived. Sipin mo, ilang taong pinagbasa-basa ni Satanas yan. Ilang years na niya. Sipin mo, 6,000 years na siya. Perfect na niya ang kanyang ginagawa. Tapos tayo, bago pa tayo isinilang, wala tayong dapat ipagmayabang, no? Kung ano man ang antas ng edukasyon ng ating nakamit. Wala. Theological doctors ka man tayo, wala. No? At the eyes, at the foot of the cross, we are equal. In the story of redemption, we are just the same, my beloved friends. Walang nakalamang sa ating kapatid. Kaya his description will be counterfeited by his enemy. Basic ba sa element of war? Counterfeit yun na niya. Halimbawa, ano ang mga prevailing mga counterfeit ni Satanas tungkol sa ating generations? Diba? Binasa nyo naman yung, di ba? Binasa nyo yung Matthew 24. Basa nyo yun. Pero marami pa rin mga tao na
nag-expose, nag-reveal, nag-preach tungkol sa ang ending ng nagdarating ang Panginoon, yung kanyang ay magkaroon ng Third World War. Bago magka-Third World War, kapatid, lalabas ang Antikristo. Most of these conversations, proclamations, are based on the popular word which is Antichrist. Now remember, Antichrist was only mentioned by John on the book 1 John, 2 John. No? Doon lang, 4 na verses lang yan sa entire Bible. Wala yan sa Revelation. Wala nga yan sa Daniel eh. Wala yan na. The word Antichrist is only mentioned in the book of John. In 1 John, 2 John. No? So, here we are. Ano ba? Ito pa. Yung common na ating mga grabe na mga decision. Yung bagyo, yung lindol. Gawa yun ng harp. Yung harp. Kasi yung harp doon sa Alaska, sabi ko nga, bakit? Ang alam mo lang Alaska. Bago pa yung Alaska, mayroon na ng Russian yan. May Russia na. Sila nga nang unang gumawa niyan. Tinatawag natin yung high frequency doon sa outer space. High frequency niyan. Yung tinatawag na harp, kapatid. Kaya ang harp daw, yan dan ay ginawa ng mga Illuminati para i-control ang mundo, para doon kung saan palaging function yung depopulation. Kasi ang issue nila dito, a group is controlling planet Earth. Kung ilan lang ang tao na pwede nilang Ang tanong dyan, nasaan yan sa Bible? Pero maraming mga Christians, maraming mga Seventh-day Adventists, ay yun ang kanilang yun ang kanilang mga proclamation. Tapos sinabi pa, tapos tungkol sa Jesuits, tungkol sa mga Illuminati. Grabe. Tapos lalabas yung, ipurma agad doon sa Antikristo, tapos 666, kaya lalabas na ngayon yung tinatawag na microchips, lalabas na yung mga bar signs, mga na 666. Kapatid, pag hindi talaga yan, pag wala yan sa river, sa mountain, sa island, mga deception yan ni Satanas. Kasi naghihintay sila ng mga event, saka pa sila daw maging tapat. Saka pa. Kaya, mga irrelevant missions na. Sipin mo, sandilo na mga libro ay pang-distribute nila yan. Tapos, ang tanong ang ibang reliyon, saan ba sa Bible yung sandilo? Tapos, i-discuss sa kanila na ito. Ay, hindi na maintindihan. Kasi ang movement ng papasin ngayon ay love and grace. Compassion ang movement. So saan mo ma-engage ngayon ang mensahe? Hindi nila alam. Tapos sila pa ngayon ay mga participants pa sila sa iba't ibang mga programa. So kaya nga sabi ng Panginoon, take no man, huwag kayo na, sinabi niya dyan? That no man deceive you. Kasi ang ending, gagayahin nga ni si Kristo. Kaya maraming magpa-Kristo-Kristo, maraming gawaing Kristo ang mangyayari. Ano yung mga gawaing Kristo? Nagpapakain, di ba? Sinasabi din dyan sa na pinapakain mo kami, binihisan mo kami, kasi yun ang tinatawag na love, yun ang importante natin, I love, agape. Para bang ni-insulto natin ang langit na hindi natin na-engage ang agape? Parang bago pa, ito na ang dapat namin sa agape. Alam naman natin. Kapatid, yan na ang buhay. Kaya pag binasa mo yan, Matthew 24, verse 5, for many shall come in my name. Many shall come in my name. So Christ, this is the movement. This is how to be Christian. This is how to be Christ. Ganito dapat tayo. This is how to be Christ. Say nga yung Christ, mayroong Kristo sa amin dito, and shall deceive many. Mayroon din, ako si Kristo, mayroon din yan. But the essence of it, many shall come sa kanyang pangalan. Ano ibig sabihin, many shall come? In other words, there will be many who will engage you. That itong aming ginagawa ay Christ-centered ito. Kaya ang word na Christ-centered, napaka-common yan sa mga relihiyon ngayon. Grabe yan, kapatid. So dapat, ano ba yung deception para ngayon? Kaya mabigat ito Kaya yung unang gabi natin, without Christ closing prescription, walang sinong makatayo na hindi madungisan kung hindi natin hawak ang river, mount at island. No, diba? Ang river, mount at island. By the way, napindot ko, kapatid. So ito, tuloy natin ngayon. Bilis ng oras talaga. Many shall come in my name saying, I am Christ, and shall deceive many.
Tapos ang kasunod. And ito na. And ye shall hear of wars. And rumors of wars. So yung movement ng humanity, siyempre gira-gira yan eh. Siyempre, control, yung sinasabi. Human selfishness. He wants to control. Kaya may wars, rumors. See that you be not be troubled, for all these things must come to pass. But the end is not yet. Pero bakit marami nagsasabi na ang ending ng planet Earth ay Third World War? Makikita mo maraming news nga ngayon eh. Pagpuntahan mo ang internet, will there be World War III? So marami din mga grupo dyan, mga Sabbath keepers pa naman Saturday. So itong World War III, ito, magsimula ito. May mga presentation na dyan sa Middle East, nakatutok sila. Kasi dyan magsimula. The blood will be, tapos dyan, tapos dito yung Amerika. Grabe kapatid talaga. Congressman, respond to rumors of World War III. World War III was trending. Bago lang ito kapatid, Kaya ano pa lang ito? January 5, 2020. Talaga hindi mawawala yan. Kasi in-interpret nila yung rumors of war, interpret na kanila World War III. Ito, magkaroon ng World War III. Kasi ang mga antikristo, ito ang kanilang gagawin. Tapos i-implement ang Sunday Law. Grabe. So, Arab Weekly, the rumors of World War III were widely exaggerated. And you shall hear wars. Pero pag tingnan mo ang verse ngayon, ito na ito. Familiar text in new meaning. Tingnan mo yan. And you shall hear of wars and rumors of war. Bakit ganyan ang pagkukonstruct ni Jesus? Kasi ang gera, when you talk about war, mauna talaga yung rumors. Kasi siyempre yung mga contending party, magplano sila. Magplano yan sila. There will be first rumors of war. Halimbawa, ikaw presidente, ikaw general. Siyempre magplano ka, natakihin mo. So ito ngayon kausap mo, magkwento na siya doon. Uy, mayroong gira tayo. Rumors of war. Pero si Kristo, sinabi niya, you shall hear wars and rumors of war. But the end is not yet. Ibig sabihin, na-engage na kasi ending na tayo ngayon. Nangyari na sa mundo yung First World War, Second World War. Alam na natin yun. Siyempre, ang 1945 yan eh. Yun ang entry point nga natin doon sa 1929, di ba? Nandoon yung 1798, 1888, nandoon na. Yan na ang coverage natin sa ating time of the end. So therefore, rumors lang talaga yan, kapatid. Walang third world war. It's a deception. It's a deception. So ano pa kapatid? Yun nga, year of wars. Alam mo, sa Second World War, hindi pa inatake ng Hapon ng Pearl Harbor. Nandito na yung mga Hapon, mga sundalo, mga engineer. Nandito na sa Pilipinas 2 years before the attack. They were already here. There were already rumors that there will be a war. Kaya nga, hear of wars, ngayon sa ating generation, rumors of wars lang yan. Kaya rumor ba? Currently circulating or report of uncertain or doubtful truth. Although mga rumors lang yan. Kita mo, nagkira ngayon. No? Labas ang conspiracy kung paano pumutok yun sa Lebanon, kapatid. Yun ang verse 6, rumors of war. There will be wars and rumors of wars. But the end is not yet. Napaka-striking na state, the end is not yet. That's not the ending, my friend. Pero ang sunod na verse 7. And for nation shall rise. For nation shall rise against nation and kingdom against kingdom. Kadalasan marinig nyo yan for all our lifetime. Ang verse ng 7 at 6, isa lang ang interpretation. Ang interpretation yan, physical war. Kaya pag may mga PowerPoint sa mga projector, yan labas yan. Yun. Ito ang signs before Jesus will come. Magkaroon ng wars of war. Nation shall rise against nation. Maglaban-laban ng mga nason. Yeah. Pero let us now go to this verse. Kasi may yun dyan na linagay ko, kapatid. For nation shall rise against nation and kingdom against kingdom. May dalawang kolon. Walang punctuation mark ang original niya. Pero to appreciate the wonders, that God allowed it to be chapterized and may mga verses, may mga punctuation mark. Let us know, kahit wala pa yan, ganun pa rin yan, kapatid. For nation shall rise. May event. For nation shall rise against nation and kingdom against kingdom, colon, and there shall be famines. So, and pestilences and earthquakes in diverse. Sa mga bagong translation, walang pestilence. Ibang mga Bible translation. But we based on the King James,
No? Kasi yung King James, yun ang sa panahon pa nila ni Jerome, yung mga ancient natin, mga pinakauna pang mga fathers na sumulat, kapatid, ng translations na yun. No? So dito natin makikita earthquake in diverse places. Ang tanong ngayon, ito ba ay gira ng armas? Yung gira ba ng armas, tangke ni gira, ay makaproduce siya ng earthquake? Pestilences in diverse places? So, ang tanong dito, kung may event, may consequence ito, kapatid. So, ano yung consequence na nakikita natin ngayon, kapatid? So, dito ngayon natin matulungan ang science. Kasi maraming tanong ang science ngayon na hindi masagot. Sino lang ang makasagot? Ang mga Bible believers lang. Christ followers. Sa anong paraan? Ito, ngayong gabi, we will grow in grace and in the knowledge. Ang nakaganda sa ating panahon ngayon, sa oras na ito, hindi na natin kailangan i-interpret ito. Kasi nangyayari ito sa ating harapan ngayon. This is really the event today. Kaya dito nga, Bible is really alive. Living word ito. Hindi na kailangan tayong magdebate. Saksi niyo ba, Iglesia ni Kristo? I-invite nyo sila. Tingnan natin kung may debate sila dito, kapatid. Anong i-debate mo na ito ang reality? For nation shall rise against nation and kingdom against kingdom, and there shall be famine, pestilences, and earthquakes in diverse places. Yung semicolon, kapatid, na makikita nyo dyan, yung semicolon, it talks about relationship between two independent sentences. Ano yung two independent? Nation shall rise against nation. Kingdom against kingdom. That's one sentence. But then there shall be famine, pestilence. But two independent in their relationship, it exposed about the relationship. Ang ibig sabihin pa niyan, sa kung kulon man yan, ang ibig sasabi pa ng dictionary, or an expansion or explanation. Ano yung explanation? Ano yung maging resulta ng nation shall rise against nation and kingdom against kingdom? Napakabait ng Panginoon, kapatid! 24/7. For nation shall rise against nation and kingdom against kingdom. Hindi na natin i-interpret, mga kapatid. Babasahin na lang natin ang realidad na isinulat ng ating mga realidad din na mga journals, magazines, newspapers around the world. Kasi pag hindi natin babasahin at mag-interpret tayo dyan, theory yan, theory, kapatid. This is just theory. So dito natin mababasa. Basahin na lang natin. Huwag na tayo mag-interpret. China versus USA. Ito ang title. Pero gira ito ng barilan, hindi, kapatid. Who will win the 21st century? According to the Global Public News, July 14, 2011. In the 21st century, the key ingredients will be ideas and energy. By the way, no one can really control the US economy. So he talks about economy. And China will destroy each other and India will rule the world. Thanks. So kita mo, bakit yung nag-away itong India mag-rule? Mayroon ng issue ng ruling. Another newspaper on November 10, 2011. The next world superpower. According to the Knowledge Sutra, isang journal, kapatid, I think a decline of the USA and rise of the economy of China. Hala? Ang ginamit na word sa Bible, nation shall rise against nation. Para hindi na masyado tayong magdebate sa langwa, sa word, ayun na rin ang ginamit ng mga ng mga secular word. Napakabait na pa. He is guiding our minds, our thoughts, our lives. Kasi aktibo ang langit. Trabaho ng langit ang ating kaligtasan. Responsable ng langit na mabigyan tayo ng tamang kaalaman para tayo'y makalakad sa saktong lakaran at sa saktong liwanag na ating panghawakan. Banda, parang poet na ako, no? Hindi naman ako Tagalog, kapatid. Pero yung sinabi pa dito, the rise and rise of Bangladesh. Bago lang ito, bago lang ng news yan. 2019, now April 21. It talks about the World Bank report about the rank of Bangladesh among the top fastest growing economies in the world. Abu Dhabi GDP rises. May news pa dito, China and India. From The Economist, itong newspaper na ito, journal na ito, ito ang the most respected na news. Ang sinabi ng Matthew 24:7, for nation shall rise against nation.
Ang sinabi dito ng newspaper na yan, as China and India rise in tandem, the relationship will shape world politics. To make up half of the world's economy are not like Japan and Germany. So dito mo maintindihan ngayon, Japan against Germany, Germany against Korea. Kaya makikita mo yung labanan ng mga sakyanan, Kia against Toyota, Toyota against Isuzu against, these are competitions of economy. Kita mo yan, ano yan, made in China, made in Thailand, made in Germany, ano pa yan, made in Germany, ano pa yan, maraming mga, yung competition, kapatid. Pag maganda ang gawa ng Germany, gagayahin din siya. Kasi ito ang espiritu ni Satanas sa mundo. Imitations, ang original, gagayahin. No? Gagayahin. Kaya nahirapan na yung mga copyright ngayon, kapatid. The rise of Singapore. Ano pa? Yung sinasabi dito sa US and Apple infringes Samsung. Global war. Yung mga title nila. Ha? Yan palang sinasabi. Nation shall rise against nation. Economic competitions. Sa economic competition, ano ang nangyari sa planet Earth? Dito natin maintindihan ngayon. Ano ang naging consequence nito? Tama kaya ang Bible na sinabi, nation shall rise against kingdom and there shall be famines, pestilences and earthquakes? So hindi tayo malayo sa realidad. Bakit hindi tayo? Kasi nandito tayo sa salita ng Diyos. So buhay ang Diyos na nakipagrelasyon sa atin. Na nakipag-engage ng conversation. The moment you understand, God is right there. The Holy Spirit is right here. The Holy Spirit now is sealing our faith. So Washington's global economic war. So ano pa yung mga global economic? Binasa mo yan, kapatid. China is crushing the US in economic warfare. For nation shall rise against nation and kingdom. So dito tayo sa kingdom against kingdom. Pag kingdom, kapatid, ang essence niyan is a group of nations. So totoo kaya itong sinasabi ng Bible. Kung ito ang lingwahe ng New Testament, anong lingwahe na sa ating generation ngayon? Siyempre, hindi naman sila magsabing kingdom kasi old type na word yan. So ngayon, ang mga ano na lang, may mga new type na tayo ngayon. But the essence still there. Ano ba? ASEAN. This is Association of Southeast Asia. ASEAN. NATO. Ano pa yan? European Union. United States of America, African Union, kingdom against kingdom is fighting. Kaya siya, the rise of Asia and the New World Order. Yung isang New World Order, ano may isip nila dyan? Marami na yung New World Order na may mga antikristo, may mga black oak na silang naghanda. Grabe yan. Karamihan dyan, mga samanistang nag-proclaim dyan. Hanggang ngayon, buhay na buhay yan sila sa mga internet ngayon. Kaya inaccuse ang General Conference na ito na-infiltrate na, Babylon na yan kasi nagsama-sama na. Grabe, kapatid. Kaya ngayon, sabi ko sa inyo, pag hindi talaga yung language ni Jesus Christ, language ni Jesus Christ sa bibig niya, na ipinadaan niya sa Mount of Olives, sa river, sa Mount of Island of Patmos, wala. Ano yung mensahe, kapatid? Talagang parang totoo, pero it attacks it. Grabe. Ano pa yung Asia? The rise of the Asian economies. Africa rising. A hopeful continent. www.economist.com. Over the next decade, its GDP is expected to rise by the average of 6. Grabe. Nation shall rise. Kingdom shall rise. Ito na ang fulfillment, kapatid. Hindi tayo nag-interpret, my beloved friends. Kaya maganda talaga ito, Pastor Brian Tolentino, sa aking kaibigan. Mapaganda talaga ito na ma-engage natin ito. Ma-engage sa inyong secret recesses of your rooms. No? Sa aking mga relatives, na mga pastors, bayaw, it's time for us. It's time really for us. No? Na maintindihan, na ma-engage tayo. We can be a part of heaven's conversation to this planet Earth. So dito natin makikita kay US economy, USA against European Union, global economic competition, today's warfare in global electronics industries and companies. Sa gira nito, kapatid, sa competition ng economies, nakaligtaan nila yung securities ng bawat tao. Bakit? Maraming naimbento na nakadestruso ng planet Earth, kapatid. Kaya dito, in our postmodern world, we live in an atmosphere of war, not by armaments, but by the war of commerce.
Kaya itingnan mo, mayroon nga tayong GATT, mayroon tayong WTO para i-regulate itong competition. But in spite of this regulation, grabe ang production na hindi na mabantayan na gumagamit na. Isipin mo, saan ka makakita na sa competition ng rice, may plastic na rice? Sa competition ng mga pagkaon, compounds, mayroon ng mga kung ano-ano lang ginagamit para makapira ang tao, pero makakanser pala ang kanilang mga ginagawa. Mga pananim, mga fertilizers na naging sanhi ng mga grabe na kapatid. So itong rise and the decline of nation. Nation shall rise against nation and kingdom against kingdom. There shall be famine. So the event is the competition of commerce and business. The result, famines. Why? Literally. Diyan sa Mindanao, diyan sa Cotabato, ilang thousands of hectares na hindi na fruitful ang lupa. Kasi wala na, acidic na. Acidic na, isipin mo, yung chemicals compound, yung fertilizers na ginamit sa lupa, mataba nga, pero after several years, maging acidic yan. Ganong katindi, kapatid. So nagkaroon ng famines. Sa development ngayon, ang mga rice land dito sa Imos ay naging mga pabahay na sa competitions ng real estate, nawalan na ng agriculture ngayon. Kaya nahirapan tayo sa food supply ng humanity. So para makakuha ng maraming supply, mag-imbento ng mga chemicals para padamihin ang mga produkto. Dahil sa padamihin, yung mga insekto, mga bugs na namumuhay din sa mga ganyan kapatid, linagyan din nila ng mga chemicals. Doon ka makakita kapatid na famines, pestilences, and earthquakes in diverse places. In other words, my beloved friends tonight, yung industrial revolution na sinasabing advancement, that nagkaroon tayo ng competition kasi the whole world is in industrial revolution. Saraming talino na tao nag-imbento ng kung ano-anong mga machines, ano-anong mga chemicals na nag-imbento, di ba? Sa competition na padamihan. Hindi na inalintana na mismo sila biktima na ng cancers, kapatid. Diseases, pestilences. Wow! Industrial revolution produces ecological imbalance. Hindi na balanse ang ecosystem natin. We were created by God in an ecosystem. Systematic yung ang tawag niyan biodiversity. Pero dahil sa competition na para magkaroon ng maraming mga productions, sa competition ng pagkuha ng diamond sa Africa, binuldos ang mga bundok diyan, kapatid, hanggang nag-imbalance ang kanilang, kaya maraming typhoons, earthquakes ngayon sa buong mundo, kapatid. Science yan, byproduct ng human selfishness of competition. 2,000 years ago, sinulat na ni Jesus Christ. Kaya itong libro ni Anthony Michael, Climate Change and the Health of Nations, Famines, Fever, and the Fate of the Populations. Pero ang mga deception pumasok. Ay, itong mga populations kaya nagawa. Kaya nahirapan tuloy ang gobyerno ngayon sa mundo. Kasi hindi na sila mag-face ng mask kasi ang paniwala nila, conspiracy, na mayroong nag-imbento nito. Kasi kapatid, ito na ang ating generasyon. Natutupad na yung sinabi ni Kristo. Let us be into the truth. Sealing is settling into the truth. Settling into Christ's words. Yung words ni Kristo, kapatid. Yung sinabi niya sa 4 na disipulo sa bundok ng Olibo. Kasi bakit sa bundok? Kasi binasa natin nung nakagagabi na ang bundok, doon tayo kukuha ng alaman at lakas na mag-guide sa atin. Napakabait ng Panginoon. Kaya dito, kapatid, yung sinasabi, mga victor, yung mga kumakagat na mga hayop na nagdala ng sakit in a changing world. Grabe yung infectious disease ha. Puntahan nyo sa internet yan. Infectious disease ha. Mayroon pa dito yung tinatawag natin, kapatid, no? Yan. Bakit nagkaroon ito ng how climate change triggers earthquake, tsunamis, and volcano?
Siguro hindi naman lingid sa ating kaalaman. No? Bakit maraming sakit? Pestilences, yung mga victors. Alam mo kapatid, maliban doon sa pangyayari ng ibang mga chemicals, minsan ang mga chemicals na hindi na mamatay ng ginawa nila. Halimbawa, yung ilan na ang company na control ng food industry, agricultural industry ng planet. It's a multi-trillion industry, ang agriculture. So, ang kanilang mais, siyempre mais. Mayroon silang seedlings. May sarili silang fertilizers. Pero nakagugulat kapatid, ang fertilizer nila, yun din ang pampatay ng mga damo, yung weeds. Ha? So, relax ang mga farmers. Spray sila, sa tanim lang sila, pag nakatubo, spray nila, patay ang mga damo. Pero fertilizer na pala yun. Pero unknown to most humanity na yung ginamit ng chemicals, eventually, sisirain niya palang lupa, maging acidic. Pero amazingly, yung competition nila ng kanilang mga produkto ng isang company at isang company, ilan lang yung sila kapatid ng control sa world. Yung mais nila sa kalaban, pag bumili ka ngayon dito, magbili ka kapatid ha, dito sa isa bili ka ng mais na seedlings. Dito yung may company dito. Pag ang gagamitin mo na fertilizer ay yung fertilizer sa mais ng kalabang company, mais ha? Mamamatay ang mais mo. Napaka-selfish nila. Yung kanilang mais, yung fertilizer lang nila pwedeng magpataba. Pag gamitan mo yan ng fertilizer ng mais ng ibang company, mamamatay ang mais. How selfish is the world? Kaya sinabi talaga ni Paul yan, in the last days, perilous time, men shall be lovers of their own selves. So makikita mo yung nature natin, kapatid. Yung spirit ba ng selfishness. So wala silang pakialam yan. Sa atin nga dito, mga common lang sa atin, di ba? Pag magkompetensya ka ngayon, maghanap ng paraan na gagamit na lang ng magic sugar para mamumurahin mo ang binta mong mga produkto ng mga pagkain. Kasi kailangan ng competition, kapatid. Regardless kung makakanser o hindi yan, kapatid. Ang importante, magkapira ang isang tao. So here is our humanity. Walang conspiracy nito, kapatid. Naniwala sila for the self-gratification na makaginansya sila dyan. So this is the movement of humanity and this is the movement of the economy, the commerce of the world. Kaya alam mo, yung pagka-destroy ng ecosystem, yun ang sinasabi natin, ang tag-ulan naging tag-init, ang tag-init naging tag-ulan. Kita mo yun? Bakit hindi na ang biosystem natin, hindi na siya balance, kapatid. Magugulat ka na lang na ang dati nating lugar na hindi binabagyo na. Magugulat ka. Sa Baghanga, hindi nakaranas, lumaki kami dyan. Wala kami nakaranas ng bagyo. Pero noong nakaraan, isang bagyo lang, wasak lahat. Grabe na ang panahon. For the first time in 200 years, for the first time in 400 years, for the first time in 500 years, for the first time, ngayon na nangyari itong ganito. Tapos, papasukan ka ng mga conspiracy, ng mga deceptions, kapatid. Let the Bible speaks by itself, my friend. Ngayon, natuklasan na ang mga sinusunog pala natin na chemicals, ang mga sinusunog natin pala dito, na mayroong mga mayroong mga carbon, mayroong mga carbon monoxide, carbon dioxide, ano pang ibang mga chemicals, pag napunta pala doon sa outer space, nakabinutasan pala ang ozone layer. Sa pagbutas ng ozone layer, hindi na matrap yung kaya tawag niyan global warming, kapatid. Paano dinescribe ni Kristo 2,000 years ago ang global warming crisis? Exactly Matthew 24:7. Nandito na kumplito na yung isang text na yan. Yung competition ng commerce, kapatid, nag-produce sila ng kanilang mga chemicals, nag-produce sila, agawin nila yung mga bulldosin, katingnan mo sa Mindanao, ilan na lang ang kahoy doon. Kasi nagpaligsahan sila ng putol ng mga laging doon. So pag laging, siyempre na to, magkaroon talaga ng flash floods. Please, my beloved friends, this is our reality. So makikita natin, no? Hindi na tama ang panahon.
Kaya ozone layer na, yung isipin mo, yung ice doon na for millennium na doon sa North Pole, natutunaw. Pag natutunaw yan, saan pupunta ang tubig niya? Sa dagat. Pagdating sa dagat, sudden change of body temperature, tectonic earthquake, sa ilalim ng dagat, may mga vulkan doon, may mga earthquake plates doon. So paglindol mo, nag-tsunami na. Grabe. Sa atin yan, sa Metro Manila, akala natin tayo lang ang may warning na big one. Halos buong mundo sa California, ang title, big one din. Sa Europe, ang title nila doon na ini-expect ng humanity, the whole planet Earth is expecting the big one, my beloved friends. This is exactly what the Bible is telling us. Yan ang dahilan na si former President, Vice President Al Gore, ginugol niya ang lahat ng kanyang buhay. Because when he was still young, na-engage siya tungkol sa environment. It even resulted to the breakup of his wife. Kasi na-focus na lang siya dyan sa global warming, kapatid. Dahil sa politika, inaccuse siya na hoax. Kaya si Trump ngayon, siyempre, ang kanilang partido, iba yan eh. So, ang partido na hoax. Hoax daw yan, hoax. Kita mo yun. Maintindihan naman natin sa susunod kung nasaan sa river yung behavior ng mga presidents ngayon. Pero I would challenge you, panoorin. Hindi ko lang kung mapanood natin ito. May oras pa, panoorin natin ito kay Al Gore. But I'm going to show you one video clips to prove to you na hindi na tayo mag-interpret. Let the science speak by itself. Yung mga recognized science of the world. Kasi may mga scientists binabayaran din ng mga conspiracy theory. Yung isang documentary na tinatawag An Inconvenient Truth. Ito ay dinistribute ito sa lahat ng mga university schools around the world. Itong an inconvenient. Kaya nga mayroon ngayon, kung hindi na COVID, meron sana tayong Paris Convention, yung Global Warming Convention, na may sumikat dyan na babae na bata na si Greta, na naging na-feature sa Time Magazine, na pinagalitan niya ang mga presidente ng United Nations, mga leaders of the world. So dito natin maintindihan, ano pa, nandiyan pala sa Bible yung global warming? Of course, kompleto pa. May event, may consequence. Yung consequence ngayon, dahil sa economic competition, selfishness ng tao, nagresulta ito ngayon sa krisis ng ating klima. Kaya ang tawag niyan, nagkaroon tayo ngayon ng global warming. Ngayon pa natuklasan, in our generation, na ilang taon na ginagamit natin yung air condition na compound. Yung air condition compound na ginamit para sa mga sasakyan, yun pala isa sa mga major cause ngayon ng pag-destroy ng ozone layer. Kaya magbago na, kailangan ang air condition compound na ilagay mo, mayroon na silang number yan, fluorocarbon 14, fluorocarbon 16. The global warming, my friend, has been prescribed by God to be the movement of our environment, my friend. The climate crisis, kita mo yan, kapatid. Kawawa yung mga hayop na yan. Bigla na lang natutunaw ang kanilang tinatayuan. My friend, this is a very serious. Kaya sa atin na mga nagbabasa ng salita ng Diyos, maramdaman natin yung, we have to tell others. You have to loud cry. Because something is going on that most people have not seen. Hindi lang nakikita ito, kapatid. Pinakikita nila, pero hindi nila naintindihan. Naramdaman nila yung ka-danger, naramdaman nila yung tinatawag na mga distraction, pero hindi sila maka-articulate, hindi sila maka-engage na Christ is coming. So dito naintindihan ng humanity na yung industrial revolution pala, sa daming usok na natin, sa daming chemicals, sinisira natin pala ang ating sarili. So humanity self-destruct. Kaya minsan naglalabas na isyo, ang Panginoon ang nagsadya niyan para, hindi, kapatid, humanity, because of our human tendencies, of our inclinations to be selfish, we self-destruct our very own planet, my friend. So, dahilan ngayon na nagkaroon na ng ganitong kalagayan na lahat ng mga technological development advances, mayroon talagang consequence.
Yung consequence na yan, dahil sa spirit of competition. Walang problema sana kung nag-imbento tayo for the sake, pero nandoon yung spirit of selfishness. Kasi sinabi naman ni Paul in the last days, perilous time shall come, for men shall be lovers of their own self. Grabe na talaga, kapatid. So dahil dito, ngayon sa atin nga, hindi natin na, sa advancement, isa sa problema natin itong basura. Sa atin nga dito, sa aming compound, grabe, in 1 week time, napakaraming basura. Most of these waste are talagang non-biodegradable. Siyempre mo mga plastic, ano sa mga estero, mga plastic na makakain ngayon ng mga hayop na sa dagat, makakain nila. Kaya wala na talaga. Kaya sabi natin, Lord, please come. Kaya nga may intensyon ng langit na baguhin talaga niya. Huwag kayo mag-isip ng planet Earth, ganito na ito. Hindi, kapatid. It requires an act of God as the Creator. Kailangan, kasi siya nag-create eh. Siya rin ang pwedeng magbago nito, kapatid. So dito natin maintindihan na yung climate crisis na nangyari ngayon sa ating generation, na ang suhito na tinatahito na natin si Kristo at ang global warming na issues, kapatid. 2,000 years ago, Christ had spoken about it. But we have to be happy tonight because these are the movements of His coming. Who said that? Si Kristo, kasi tinanong siya, what will be the sign of your coming? Sinabi ni Jesus, ito ang sign. Advance niya, naintindihan niya. God had foreseen as an omniscient God. Alam niya na yung kasamaan ng tao, yung selfishness nila, at the end of the day, they will only doing things that will let them self-destruct. Mag-self-destruct lang sila, kapatid. So here we are now in our generation, my friend. Kaya ito, pakinggan natin ito, sandali lang, kapatid. Itong ni Al Gore. Mahaba ito, pero gusto natin kasi dito, yung tinatawag natin itong COVID-19, grabe itong COVID. Ano ba ito? Pestilence lang ba ito? O ano ba ito? Plague na ba ito? Kasi kung alam natin na movement ang story of redemption, maintindihan natin, saan natin ilagay. Kasi ang mga religious world ngayon, na confused is including our very own church. Saan natin ilagay itong COVID-19? Pestilence ba ito? So basahin nila ang Matthew 24. Kapatid! Tingnan, pakinggan natin si Algo. Pakinggan natin si Algo. Yeah. Here is a study from the Netherlands. Chinap ko The na lang peak yun. arrival date for migratory birds 25 years ago was April 25th, and their chicks hatched on June the 3rd, just at the time when the caterpillars were coming out. Nature's plan. But 20 years of warming later, the caterpillars peaked 2 weeks earlier, and the chicks tried to catch up with it, but they couldn't. And so they're in trouble. And there are millions of ecological niches that are affected by global warming in just this way. This is the number of days with frost in southern Switzerland over the last 100 years. It has gone down rapidly. But now watch this. This is the number of invasive exotic species that have rushed in to fill the new ecological niches that are opening up. That's happening here in the United States, too. You've heard of the pine beetle problem. Those pine beetles used to be killed by the cold winters, but there are fewer days of frost, and so the pine trees are being devastated. This is part of 14 million acres of spruce trees in Alaska that have been killed by bark beetles, the exact same phenomenon. There are cities that were founded because they were just above the mosquito line. Nairobi is one. Harare is another. There are plenty of others. Now the mosquitoes with warming are climbing to higher altitudes. There are a lot of vectors for infectious diseases that are worrisome to us that are also expanding their range, not only mosquitoes, but all of these others as well. And we've had 30 so-called new diseases that have emerged just in the last quarter century. And a lot of them, like SARS, have caused tremendous problems. The resistant forms of tuberculosis, there are others. And there's been a reemergence of some diseases that were once under control. The avian flu, of course, quite a serious matter, as you know.
West Nile virus. It came to the eastern shore of Maryland in 1999. 2 years later, it was across the Mississippi, and 2 years after that, it had spread across the continent. But these are very troubling signs. Coral reefs all over the world, because of global warming and other factors, are bleaching, and they end up like this. And all the fish species that depend on the coral reefs are also in jeopardy as a result. Overall, species loss is now occurring at a rate 1,000 times greater than the natural background rate. This brings me to the second canary in the coal mine, Antarctica, the largest mass of ice on the planet by far. A friend of mine said in 1978, if you see the breakup of ice shelves along the Antarctic Peninsula, watch out, because that should be seen as an alarm bell for global warming. So dito natin nakikita, kapatid, yung reality, the truth for this time. Gaano ka-active ang Panginoon, kapatid? Gaano ba siya kabuhay ang kanya sa ating generations? Sipin nyo, 2,000 years ago. Sinabi na ni Kristo, kapatid, na yung mga competition, nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom. What will be the result? Famines, pestilences, and earthquakes in diverse places. Nakikita na rin ninyo si Al Gore, kapatid? Pag napanood nyo itong An Inconvenient Truth, in sequel yan, nandoon, binirberanda, asaan pili tayo? Goal, no, economy, or environment? Grabe, kapatid. Kasi pag hindi kukilos ang tao daw ngayon, according to this United Nations, according to them, the earth will not last long. We will self-destroy. According to this movement, my friend, sila na mismo ang mundo nagsasabi na earth is not doing well. Kaya nga kailangan talagang ma-reduce ang carbon emission. Kaya pilitang ini-insert ito ngayon na maging major, primary na gawing priority na action ng lahat ng gobyerno sa buong mundo. Nahirapan sila sa Amerika at China kasi itong mga bansa na ito, sila ang major na nag-produce ng carbon emissions. Dahil kadalasan sa mundo natin ngayon, and we are so dependent on crude oil, kapatid. Yung electricity natin, tingnan mo sa Bohol, tingnan mo dyan kung saan na. Dito sa Metro Manila, saan ba? Ang tumutulong sa atin, yung national na Pukor, saan galing ang kanilang electric power? Galing dyan sa Batangas. Ano ang nag-fuel dyan ng kanilang kuryente na nagsusupply sa Meralco? Galing dyan sa coal, yung bato, coal, na pag nag-emit. Kapatid! Yung mga invention natin, mga invented na mga bagay, kung nakikita nating maganda ang naidulot, but that will not mean eternity because there is always the end product of it na mag-destroy talaga. Sipin mo ang mga hayop, di ba, mga victors na sinasabi ni Al Gore dyan, na nag-apik na. Isipin, mutant na sila, kapatid. Yung mga iba't ibang klaseng mga virus, mga bakterya, mga insekto, kapatid. Paano yung mga insekto, pag hindi napuruhan ng chemicals ng inimbento ng mga multinationals? Nag-mutant sila, resistant na sila. Gaya ba ng antibiotic, pag hindi mo napatayan, gaya na kailangan, magbili ka, kailangan 7 days yan, kasi pag hindi, kaya maraming mga sakit, hindi na matabla ng antibiotic, kasi marami na ring bakterya na nag-mutant na, resistant na sila. Grabe. Kasi sa agriculture nga, sabi nga ng isang ng mga US scientist, if you want to live short, if you want to die early, sabi ng mga US agriculturists in one of their journals, sabi niya, if you want to die early, eat vegetables and fruits. Ha? Lugulat ang mga vegetarian. Ha? If you want to die early, kung gusto nyo mamatay ng maaga, kain kayo ng gulay at prutas. Sino nagsabi? US agriculturist. Sila rin ang nagsabi, kapatid. The same US agriculturist said,
if you want to live long, kung gusto niyo mabuhay ng matagal, kasi healthy kayo, plant your own vegetables and fruits. Grabe. Plant your vegetables and fruits. Bakit? Kasi yung kinakain yung gulay at prutas, isipin mo yung chemicals dyan na nakadikit sa kanya. It will take 45 days sa matanggal yan pag ibabad mo yan sa tubig. Kaya nga ang program nga, ang action nga ng gobyerno ngayon is organic na. Dapat we go back to organic. Go back to organic. Maganda yung mga movement ng organic, kapatid. Pero titingnan din natin kung anong sinabi ni Kristo sa ating panahon. Ano yung instruction niya pag nakita na ninyo itong mga ganitong kaganapan. Yun. Huwag tayong mag-imbento ng solusyon. Na akala natin magsimula pa ang mabuting buhay, mabuting pag-agrikultura. Para bang iniisip natin, paunahan din tayo. Kami ang sikat na nagtanim ng organic. Kami ngayon ang nag-country living. Organic ang aming mga tanim. Kami ngayon. Parang nagkumpetensya anay na. Kaya hindi natuloy, dahil sa conspiracy sa kanilang pag-intindi ng Lastdaysevent, hindi na sila nakikinig, kapatid. Hindi na nakikinig. Masasaktan sila pag sabihin mo na yung mga sinasabi niyong mga, ay hindi yan sa Biblia. Wala yan. Conspiracy theory yan. Masasaktan sila. Kasi, na-engage na sila ng ganyang paniniwala eh. Kasi it takes a miracle of grace. Na madala mo sila. Kaya, malakas talaga silang sumisigaw ngayon na kagating parang aso na kinakagat ang church, yung main church, kagat ng kagat. Ito naman main church na hindi nakaintindi, talagang mag-personal ang labanan. Kasi, pag i-kontra mo ang conspiracy theory na wala kang biblical positioning yan, mag-away lang kayo niyan, kapatid. Away ang resulta niyan. Kaya dito ngayon sa ating pag-aaral, sinasabi ni Kristo 2,000 years ago na ito yung movement, kasi tinanong siya, what will be the sign of your coming? What will be the movement of your coming? What will be the movement of your arrival? Tanggalin natin sa isip, kapatid, yung sinasabi na what will be before. Kasi nasanay tayo sa mga charting na ganito munang mangyari. Ganito munang mangyari, kapatid. We are deceived, my beloved friends. So this evening, the science of the world, the science of the Bible, the true science of the world, is always in accordance with the science of God. Why? Because the cause and effect. What is the cause? Ano yung dahilan, kapatid, na nagkaroon ng ganito sa competition? Kaya si Satanas, yun ang espiritu niya. Anong sinasabi ni Satanas? I will be like the Most High. I will assert my throne above. Lagpasan niya. Yuso yung espiritu ng competition. Simula pa sa elementary, kinder, itinuro na yung competition. Ikaw anak ha, kailangan ka talagang ikaw ang pinakamatalino. Hala, competition. Hanggang mag-away ng mga magulang dyan sa competition. First honor, second honor, competition na. Pagdating sa ating mga, puro nandoon yung spirit of competition, kapatid. Sometimes it is so-called healthy, but in the other side of the world, of the other sense of this event, it creates a culture, my friend. Kaya the cause and effect, this is now the movement, nation shall rise a kingdom against kingdom, in this competition, the effect. This commercial and economic war will surely result to famines, pestilences, and earthquakes in diverse places. Grabe. Famines talaga. Yung Australia, tingnan mo yan. Tingnan mo iba't ibang mga bansa ngayon. Kung wala na silang food supply. Lalo na kung magkaroon na naman ng mahina pa ang lupa, darating pa ang bagyo, darating pa ang lindol. Wow, the open market pa. Alam niyo ba, kapatid, sa open competition na yan, kaya nagkaroon tayo ngayon ng General Agreement on Tariff and Trade. Kayong nasa economics, kayong nasa gobyerno, kapatid, kayong nasa academic, maintindihan nyo ito yung tinatawag natin social economics, social dynamics.
na itong ating globalization of industries. Now, i-globalize ang industry. Ano ibig sabihin yan? So, mass production. So, itong open market policy, kaya nagkaroon tayo ng open market policy. Sa open market policy, dito lumabas ang tinatawag natin open trade competitions. So dito, dahil sa ganyan, Matthew 24:7 is telling us, it resulted to ecological imbalance. Hindi na balancing ecology natin, kapatid. Di ba? Yan lang sa atin ngayon, sa Pilipinas. Ilang porsyento na lang ang may green. Kaya, encourage tayo ngayon na green. Magtanim. Pero tinuruan tayo ng kaaway din. Tapos tinuruan tayo para akala natin tulong sa atin. Isipin mo, tinuruan tayo ng magtanim ay di biro. So itinuturo sa mga bata na, mahirap ang magtanim. Hindi na ako magtanim. Kailangan ako ng trabaho na magaan na trabaho. Isipin mo, magtanim ay di biro. Hindi tuloy naka-inculcate sa tao yung ang farming is an enjoyable life. Di ba? So, tinuruan pa tayo na ang national bird maya. Paano maging maya ang national bird na bingi? Bingi ang maya. Pero tinuruan tayo ng ibang bansa. No? Panahon nila, tinuruan tayo na yun ang representation. Marami na tayong dapat na intindihan, kapatid. Pero itong sinasabi ng Joy, familiar takes a new meaning. In new meaning, bakit? Relevant siya. Exactly what's happening, my friend. So dito natin makikita, mga kapatid, no? Tayo ngayon, kayo, pamilya nyo, you teach your children, turuan talaga natin mga anak, no? Kay Pabilia, dito kay Sister Pabilia Livik, Ariel Fonte, okay? Mary Jane Villagano, Jenna Monsales, kay Dayday Alquezas, Sorigal del Sur, Daisy Aronal sa San Marino, kay Dum Comita. Now, i-review, you start at the beginning, my friend, because God is telling us to see the word equally dividing the truth. Okay? Equally dividing the truth. So, kailangan natin, kapatid. Dahil dito, to summarize what's going on right now, the story of redemption is about to be closed. Why? Because Christ's words from His mouth stands by itself. Truth is self-evident. Ulitin natin, kapatid, Truth is self-evident. Tumatayo lang ang katotohanan. Ang salita ni Kristo tumatayo na ngayon sa ating harapan. Yung signs of His coming, ito na, kapatid. For nation shall rise against nation and kingdom against kingdom, because the open trade market policy and the competitions of human selfishness resulted without considering the health of every human being and the health of planet Earth. We are now experiencing the globalization of industry that results to famines, pestilences, and earthquakes in diverse places. Pasalamatan natin ang Panginoon sa gabing ito, mga kaibigan at mga kapatid, na binigyan pa tayo ng kunting panahon para natin ma-share at ipaalam sa mga ating kaibigan. Huwag na nating ambisyonin yung marami. Ambisyonin na lang natin, kapatid, yung nakilala at pwede pa nating maabot. So let us know, kasi kami, tinitingnan namin ang inyong mga pangalan. We are praying for you, my friend. Hindi ibig sabihin, we are so concerned. We are also praying you right now. Kayo dyan na nakikita namin, kayo din dyan na nagsishare dyan, you take note of the people that you have shared and include them in your prayers. It is in prayer that we can come into the throne of God's grace. Na makita at maintindihan pa natin, kapatid, na ang relasyon natin kay Kristo, ang kaalaman na ipinagkaloob ni Kristo, ito lang ang magproteksyon sa atin sa COVID-19. Ano ito ngayong COVID-19, kapatid? So mapag-aralan natin yan pagdating natin sa Book of Revelation. Kasi itong COVID-19 talagang mayroong presentation dyan si Pastor Sammy. Napakagandang presentation, kapatid. Na it's a light that we need to understand also.
Kaya ako po'y nagpapasalamat, no? Na-encourage ako sa presensya ni Elias Balada. Hindi siya Adventist, kapatid. But I know he is willing to be a part of the movement. No? Willing siya, kapatid, to come and be a part of God's people. The Elijah. Kasi pangalan niya, Elias eh. Talagang tinawag siya ng Panginoon. Kasi ang lahat na mag-proclaim ng coming of Jesus ay tayo ay tatawaging Elijah of the last days. So kung Elijah tayo, kailan natin gampanan ang ating pagka-Elijah? Kayo dyan, mga elder ng mga churches nyo dyan. No, go, dyan sa Camus, you share this one. Kawawa. No, I love the Camus Church. We love them so much. So i-share nyo yan. Sa Bangkal, you share the message. No? Huwag kayong mahiya, kapatid. No? Huwag mahiya. Kasi maraming mga obstruction dyan eh. Maraming mga interventions, kapatid. Maraming mga gagawin si kaaway na para ma-divert ang precious time natin. Isipin mo, napaka-precious na ng panahon natin ngayon. Bakit precious? Wala na nga tayong panahon para mag-proclaim. Bakit? Nasa bahay ka na lang. Hindi na nga tayo makasimba, kapatid. Kaya bukas, kapatid, bukas ng gabi, patuloy natin, no? Patuloy nating i-enjoy ang blessing natin bukas, kapatid. I-enjoy natin ang blessing ng Panginoon sa mga biyaya na Kanyang ipagkaloob sa ating patuloy na paghawak ng silyo. Silyo ito ng Panginoon sa atin. Ito ang silyo na sinasabi na matagal nang sinisigaw. The seal of the living God. Ang isip na karamihan silyo, isa lang, isa pa doon. Kayo na ang silyo. Grabe naman yan, kapatid. So tomorrow, we will enjoy to grow in the second part of this series, si Kristo at ang global warming crisis. God bless us. Shall we bow our heads for prayer? Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, for sustaining us with your grace. Na tinawag mo ang mga kaluluwa, ang mga kapatid na kusang lumalapit. At sa mga tao na who will be shared by this message to their Facebooks, sa mga oras na ipinagkaloob mo rin sa kanila, Panginoon. Sapagkat alam namin na hindi ikaw nagkulang sa bawat tao ngayon na mapaabutan mo ng iyong mensahe. Yung level at degree ng iyong pag-abot, alam namin, Panginoon. The degree of your reaching souls because of your work of redemption has gone so much. So we praise you, Heavenly Father, for sustaining us. Bless all those online, providing the faith to believe, the healing of your grace, the water we drink, the vegetables, the food we eat, will give us the strength to fight these pestilences, the viruses that is becoming so global today, because these are the footsteps of your coming. Thank you for keeping us alive, safe, and secure to the glory of your name. In Christ's name we pray. Amen. See you tomorrow evening at the same time. Panalangin tayo, kapatid, because Satan is going to intervene you. Na hindi ka. Kay Richard D. Gocos, Paulina Hinibago, kay Nenel Gisando, kay Oliver J. Goso dyan sa Austria, okay? Kay Elder Pabling Paglauna. Sa mga kaibigan ni Pabling, sinishare niya dyan sa Dumaguete, sa Siquijor, no? Sa iba't ibang dako ngayon sa Pilipinas. Kay Sister Baby Sira. You have to watch. God is calling all of us now. Yung mga old-time friends, we've been there in a church. No, kay nang kumita, akong kapitbahay ng kumit, we have to meet personally because we really need to know. No? Kay Gemini Pondara, TC Orongan, Marilyn Ofrada, kapatid ng ating may bahay, Sister Mercedes, ang ating kasamahan dito sa Radical Mission, no? Florentino Krabi Sonke, kay Judy Ann Kapkaman, si King Rap sa Europe, Jonathan Ostero, okay? Diyan sa New York, na Pastor, diyan sa New York, no? May mga kakilala tayo diyan, no? Sila si Nini, no? Nini, forgot the name. Your new friends right now going on line. Yeah, Jonathan Estero.
So sa lahat na hindi natin na-mention kapatid, please drop your note, like, and share this one, my friend. So we will be transferring these presentations into the YouTube so you can check that into YouTube. Now we will just give you the notice what will be the time you can download in the YouTube, my friend. Okay, God bless us and see you tomorrow evening.